Maligayang pagdating po sa channel ng Kwentong Lola Volt, mga ginang at ginoo, at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. 3 linggo ng pagkabingi ang nagpabago sa buhay ko magpakailanman. Hindi dahil nawala ang pandinig ko, kundi dahil bumalik ito. Kapag hindi ka nakakarinig, akala ng mga tao ay pwede silang magsalita ng kahit ano. Ganoon din ang inakala ng aking anak. At ang mga narinig ko pag-uwi ko mula sa ospital ay nagpamukha sa akin na sana bingi pa rin ako. Ngunit nagbigay din ito sa akin ng perpektong pagkakataon para maghigante. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Ang tuloy-tuloy na beep ng heart monitor ay tumama sa akin na parang isang simponya. Matapos ang 3 linggo ng ganap na katahimikan, ang simpleng electronic pulse na iyon ay mas maganda pa sa anumang musika na sinayaw namin ni Nanay Mayumi. Idiniin ko ang aking palad sa dibdib, ramdam ang tibok ng sarili kong puso na kasabay ng ritmo ng makina. Ginoong Tatay Tomas, ang boses ni Dr. Lim ay napakalinaw, hindi nakabaon, hindi malayo, perpekto. Naririnig mo na ba ako ngayon? Tumango ako. Takot na baka masira ng pagsasalita ang milagrong ito. Ang hearing test headphones ay nakadiin pa rin sa aking mga tainga. At bawat tono, bawat bulong, bawat hininga ay narinig ko ng napakalinaw. Nanginig ang aking mga kamay habang inaalis ko ang mga ito. Bumalik na. Lahat, bulong ko. Pagkatapos ay mas malakas, humahanga sa tunog ng sarili kong boses. Lahat. Ngumiti si Dr. Lim, nagsusulat sa kanyang tablet. Ang stylus ay kumaskas sa screen. Isa pang tunog na nakalimutan kong umiiral. Ang pamamaga ay ganap ng humupa. Ang pandinig mo ay normal na ngayon sa lahat ng frequency. 3 linggo na ang nakalipas. Ang aksidente sa construction site na yon ang nag-aalis sa mundo ko ng tunog. Hindi ako tinamaan ng bumabagsak na poste. Ngunit ang malfunction ng pneumatic drills malapit sa aking tainga ay nagdulot ng pansamantalang pinsala. Ganap na pagkabingi, sabi nila, baka permanente. Ngunit heto ako, nakikinig sa simponya ng ospital. Mga ding ng elevator, mga yapak sa pasilyo, mga malalayong pag-uusap, ang huni ng mga automatikong pinto. Tiyak na magugulat si Jessica. Napakabuti niya sa pag-aalaga sa akin. Lumipat pa siya sa bahay para tumulong habang ako ay nagpapagaling. Uminit ang puso ko sa pag-iisip sa kanyang reaksyon. Kailangan kong tawagan ang aking anak. Sabi ko, inaabot ang aking telepono. Sa totoo lang, tapusin muna natin ang proseso ng paglabas, sabi ni Dr. Lim. Gusto naming matiyak na maayos ang lahat ng dokumento. Pinirmahan ko ang mga papeles na nanginginig ang mga kamay, halos hindi binabasa ang mga salita. Ang ballpen ay kumaskas sa papel. Isa pang nakalimutang tunog. Ipinaliwanag ng nurse, si Patricia, ang aking mga follow-up appointment, ngunit kalahati lang ang naririnig ko. Patuloy kong iniisip ang mukha ni Jessica kapag pumasok ako sa pinto at tinawag ang kanyang pangalan. Dahan-dahan lang sa unang ilang araw, sabi ni Patricia. Kailangan ng utak mo ng oras para masanay muli sa pagpoproseso ng lahat ng tunog na ito. Pinagsalamatan ko silang dalawa at naglakad patungo sa elevator. Umalingaw-ngaw ang aking mga yapak sa pasilyo. Bawat tunog ay parang isang regalong binubuksan. Bumukas ang mga pinto ng elevator na may mahinang kampanilya at pumasok ako, pinindot ang button para sa parking garage. Maging ang maliit na click na iyon ay tila malalim. Ang aking Honda Civic ay naghihintay sa parehong lugar kung saan ako ibinaba ni Jessica 3 linggo na ang nakalipas. Napakatakot ko noon, harapin ang posibilidad ng permanenteng pagkabingi. Ngayon, pinaandar ko ang makina, halos matawa ako sa pamilyar na ugong. Kusang bumukas ang radyo. Isang classic rock station na gustong-gusto ni Nanay Mayumi. Lahat ay may dahilan. Sabi ko ng malakas. Inuulit ang isang bagay na sinasabi sa akin ni Nanay Mayumi sa mga mahihirap na panahon. Kakaiba ang tunog ng boses ko sa loob ng kotse, ngunit kahangahangang malinaw. Ang 15 minutong biyahe pa uwi ay lumipas ng mabilis sa dami ng mga tunog na muling natuklasan. Umugong ang trapiko sa paligid ko,
Umandar ang ibang makina, umingit ang preno, bumusi na ang mga busina sa malayo. Nakalimutan ko kung gaano kaingay ang mundo, kung gaano ito kabuhay. Ang aming kapitbahayan ay mukhang dati pa rin, malinis na mga bahay sa subdibisyon na may maayos na damuhan at daanan. Si Aling Pura ay naghahalaman sa kabilang bahay, ang kanyang kalaykay ay kumaskas sa semento. 2 bahay ang layo, naglalaro ang mga bata sa kanilang bakuran. Ang kanilang tawanan ay dinadala ng hangin ng Marso. Isang aso ang tumahol sa kung saan at isa pa ang sumagot mula sa kabilang kalye. Pumasok ako sa aming driveway at umupo sandali, tinitingnan ang 2 palapag na colonial house na binili namin ni Nanay Mayumi, taon na ang nakalipas. Ang kotse ni Jessica ay nakaparada sa tabi ng daanan. Malamang nasa loob siya, marahil ay naghahanda ng hapunan o nanonood ng kanyang mga palabas sa hapon. Nag-atubili ang aking kamay sa hawakan ng pinto. Dapat ba akong tumawag agad pagpasok ko o sorpresahin siya? Baka hanapin siya sa kusina at magsimula lang magsalita ng normal, panoorin ang kanyang mukha na magbago sa tuwa at pagkamangha. Nagpa siya ako sa sorpresa. Habang umaakyat sa hagdanan, narinig ko ang mga boses mula sa loob. Sina Jessica at June ang nag-uusap sa tila kusina. Perpekto. Masosorpresa ko silang 2. Ipinasok ko ang aking susi sa kandado ng tahimik hanggat maaari at dahan-dahang binuksan ang pintuan. Ang mga boses ay naging mas malinaw habang pumasok ako sa pasilyo. Diyos ko, bumalik na naman ang matandang pabigat na yan. Ang boses ni Jessica ay narinig mula sa kusina, matalas sa iritasyon. Nanigas ako, ang mga kamay ko ay nasa doorknob pa rin. Ang mga salita ay tumama sa akin ng mas matindi kaysa sa bumagsak na poste. Pabigat. Sumunod ang boses ni June na pantay ang linaw. Mabuti na lang at nakatulong ang pera mula sa insurance sa kanyang medical bills. Sana hindi na lumala. Biglang nanghina ang aking mga binti. Idiniin ko ang likod ko sa dingding ng pasilyo, halos hindi humihinga. Kailangan itong maging isang uri ng pagkakamali. Baka mali lang ang narinig ko. Bumabalik pa lang ang pandinig ko. Ngunit ang mga sumunod na salita ni Jessica ay pumutol sa anumang pag-asa ng pagkakamali. Gusto ko lang matapos na tong lahat. 3 linggo ng pagpapanggap na nagmamalasakit sa bawat pangangailangan niya. Pagod na ako. Umikot ang mundo sa paligid ko. Ito ang mga salita ng aking anak, ang boses ng aking anak na nagsasalita tungkol sa akin na parang ako ay isang hindi gustong obligasyon. Ang anak na sinuportahan ko sa kolehiyo, tinulungan sa kanyang diborsyo, tinanggap sa aking tahanan tuwing kailangan niya ng tulong. Nanatili akong tahimik sa pasilyo na iyon, nakikinig sa 2 taong pinagkakatiwalaan ko ng husto sa mundo. Napagtanto na wala silang ideya na naririnig ko ang bawat salita na sinasabi nila. Pakiramdam ko ay may umabot sa loob ng aking dibdib at binaluktot ang lahat. Ang pasilyo ay tila humahaba at umikli sa bawat tibok ng puso habang umalingaw-ngaw ang mga salita ni Jessica sa aking isipan. Ang matandang pabigat na yan. 3 linggo ng paniniwala na naroroon siya dahil mahal niya ako, dahil gusto niyang tulungan ang kanyang ama sa pinakamasamang krisis ng kanyang buhay. Napakatanga ko. Ang aking mga binti ay tila bibigay. Ngunit pinilit kong manatiling nakatayo, nakadiin sa dingding. Kailangan kong makarinig pa. Kailangan kong maunawaan kung ano mismo ang aking kinakaharap bago ako gumawa ng anumang desisyon. Maingat akong gumalaw sa pasilyo, inilagay ang sarili ko malapit sa pintuan ng kusina. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap at bawat salita ay parang isa pang pako sa kabaong ng aking tiwala. May magagandang review ang Sunset Manor, sabi ni Jessica. At hindi rin masyadong mahal. Dapat masakop ng mga insurance settlement ang paunang bayad. Tumawa si June, isang tunog na dati ay tila palakaibigan. Pagkaalis niya rito, sa wakas ay masisimulan na nating i-renovate ang lugar na ito. Bagong kusina, baka gibain ng pader sa pagitan ng dining room at sala. Sabi ng realtor, maaari itong magdagdag ng 2,800,000 sa halaga, dagdag ni Jessica. Baka mas higit pa, depende sa gagawin natin sa master bathroom.
Pinaplano nila ang buhay ko na parang patay na ako, pinag-uusapan ang bahay ko na parang sa kanila na. Hinawakan ko ang dingding nang mahigpit na pumuti ang aking mga buko, nakikipaglaban para manatiling tahimik ang paghinga ko. Ngunit hindi pa sila tapos. Sa tingin mo may hinala siya? Tanong ni June. Nagseseryoso ka ba? Wala siyang marinig. Ang pobreng matanda ay nakaupo lang doon, tumatango at ngumingiti habang sinusulatan ko siya. Nakakaawa nga. Ang paghamak sa kanyang boses ng aking sariling anak, ang nagpasama ng aking tiyan. Naalala ko ang lahat ng mga sulat na isinulat niya sa nakaraang 3 linggo. Lahat ng mga labis ng ngiti at mahinang tapik sa aking balikat. Pagganap, lahat ng iyon. Kailangan kong subukan ito. Kailangan kong makita kung gaano kagaling ang kanilang pag-arte. Huminga ako ng malalim, tahimik na sinanay ang sarili ko. Magpanggap na nalilito. Magpanggap na nagpapasalamat. Panoorin ang kanilang mga mukha at tingnan kung gaano kahusay silang magsinungaling sa isang taong sa tingin nila ay hindi sila mahuhuli. Pumasok ako sa kusina, sinisigurado na medyo mas mabigat ang aking mga yapak kaysa sa karaniwan, parang isang taong hindi sigurado sa kanyang balanse. Sina Jessica at June ay nakaupo sa lamesa ng kusina at ang kanilang pagbabago ay agaran at ganap. Tatay! Tumalon si Jessica. Ang kanyang mukha ay agad na napuno ng tila tunay na pag-aalala. Nagmadali siya papalapit at dahan-dahang hinawakan ang aking braso. Kumusta ang pakiramdam mo? Mukha kang pagod. Ang parehong boses na tumawag sa akin na pabigat 60 segundo na ang nakalipas ay ngayon ay puno ng pekeng tamis. Hinayaan kong sumandal ako sa kanyang hawak, ginagampanan ng papel ng nagpapasalamat, nalilitong ama. Itinaas ni June ang kanyang boses ng hindi kinakailangan, tulad ng ginagawa ng mga tao kapag sa tingin nila ay hindi maayos ang pandinig ng isang tao. Hoy diyan, Tatay Thomas. Kumusta ang appointment? Tumango ako at nagkibit balikat, pagkatapos ay itinuro ang aking mga tainga na may nagtatanong na ekspresyon. Agad na kinuha ni Jessica ang isang notepad mula sa counter. Naging napakahusay niya sa rutinang ito sa nakaraang 3 linggo. Isinulat niya, sabi ng doktor, baka bumalik na ang pandinig mo agad. Magandang balita iyan. Binasa ko ang sulat, hinayaan ang pag-asa na bumaha sa aking ekspresyon. Sa loob, inilista ko ang bawat detalye ng kanyang pagganap. Ang paraan ng pagpapalaki niya ng kanyang mga mata para magmukhang excited. Ang paraan ng pagpisil niya sa aking balikat na parang nakikibahagi siya sa aking kagalakan. Ang paraan ng masiglang pagtango ni June sa tabi niya na parang may pakialam siya sa anumang bagay maliban kung kailan ako mawawala sa kanyang landas. Yumuko si June at sumulat ng sarili niyang tala. Siguro dapat nating simulan ang pagtingin sa mga opsyon sa pangangalaga para kapag malakas ka na. Pansamantala lang hanggang sa ganap kang gumaling, mabilis na dagdag ni Jessica na nagsusulat sa ilalim ng kanyang mga salita. Para may tulong ka lang sa gamot at physical therapy. Walang permanente. Tumango ako ng masigla na parang magandang balita ito. Sa loob, napansin ko kung gaano kaayos ang kanilang paglipat mula sa pagtalakay sa mga nursing home para sa aking kaginhawaan hanggang sa pagpapakita nito bilang pansamantalang medikal na pangangalaga. Pinag-isipan nila ito ng husto. Sa susunod na ilang minuto, ginampanan ko ng perpekto ang aking papel. Itinuro ko ang mga bagay at nagmukhang nalilito kapag sumasagot sila ng pasalita. Tumango ako ng may pasasalamat nang isinulat ni Jessica ang mga tanong tungkol sa kung gutom ako o may kailangan. Nakuha ko pa ang tila pagod ngunit kontento ng ngiti ng tapikin ni June ang aking likod at sumulat, napakasaya namin na ayos ka. Bawat galaw ay parang paglunok ng lason, ngunit pinilit kong panatilihin ang pagganap. Kailangan kong malaman pa. Kailangan kong maunawaan kung ano mismo ang kanilang plano at kung gaano karaming oras ako bago nila subukang ipatupad ito. Sa wakas, itinuro ko ang itaas at sumulat ng sarili kong tala. Pagod. Magpapahinga. Niyakap ako ni Jessica. Talagang niyakap ako at sinabing malakas. Siyempre, tatay. Magpahinga ka hanggat kailangan mo.
Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa hagdanan, ramdam ang kanilang mga mata sa aking likod. Bago pa lang ako umabot sa unang baitang, narinig ko ang boses ni June, mas mahina ngayon, ngunit perpektong malinaw sa aking naibalik na pandinig. Kumpletong naniwala siya. Inakyat ko ang hagdanan nang may pag-iingat sa bawat hakbang. Ang aking kamay ay nakakapit sa banister para hindi manginig. Pagdating ko sa aking silid, tahimik kong isinara ang pinto at umupo sa gilid ng kama na pinagsaluhan namin ni Nanay Mayumi sa loob ng 30 taon. Kakaiba na ang pakiramdam ng bahay ngayon. Ang mga dingding na laging nangangahulugan ng kaligtasan at pamilya ay ngayon ay tila isang bitag. Ang anak na pinalaki at minahal ko ay naging estranghero, suot ang mukha ni Jessica, at ako ay tila wala ng iba kundi isang balakid sa pagitan niya at ng aking pera. Tinitigan ko ang nakakwadradong litrato sa aking nightstand. Si Jessica sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo, ang kanyang braso ay nakapulupot sa aking balikat, kaming dalawa ay nakangiti sa kamera. Wala na ang batang iyon kung totoo man siyang umiral. Ngunit malayo ako sa pagiging walang magawa. Akala nila ay nakikipag-ugnayan sila sa isang nalilitong, bingi na matanda na taus-pusong tatanggap ng anumang alok na pag-aalaga na ibibigay nila. Wala silang ideya kung ano ang kanilang ginising. Ang singsing ng kasal ni Nanay Mayumi ay nakalagay pa rin sa maliit na plato sa aking nightstand. Pinulot ko ito na nanginginig ang mga daliri, naaalala kung paano niya ito pinipilipit kapag nag-iisip siya. Malalaman niya sana ang gagawin tungkol kay Jessica. Mas nakakakita siya sa mga tao kaysa sa akin. Mula sa ibaba, naririnig ko ang kanilang mga boses na nagpapatuloy sa kusina. Akala nila ay mayroon silang lahat ng oras sa mundo upang planuhin ang aking kinabukasan. Ibinabalik ko ang singsing ni Nanay Mayumi at maingat na lumapit sa pinto ng aking silid. Ang lumang bahay ay may napakagandang acoustics. Nakatulong ako sa pagdidisenyo ng ilang renovations, 20 taon na ang nakalipas. Ang heating vent malapit sa hagdanan ay nagdadala ng tunog mula sa kusina ng napakaganda. At kung ilalagay ko ang sarili ko sa tamang posisyon sa pasilyo, maririnig ko ang lahat. Sinubukan ko ang bawat hakbang, naaalala kung aling sahig ang kumalampag. Ang ikatlong baitang ay umungol sa kaliwang bahagi nito, ngunit ang kanang gilid ay nanatiling tahimik. Kaalaman mula sa mga dekada ng pamumuhay dito, ngayon ay nagsisilbi sa isang layunin na hindi ko kailanman naisip. 270,000 buwan-buwan ang Sunset Manor, sabi ni June nang makarating ako sa posisyon. Ngunit karamihan ay sakop ng Medicare kung makakakuha tayo ng tamang medical na pagsusuri. Ang boses ni Jessica ay malinaw na dumaan sa vent. Sabi ng realtor, maaari tayong makakuha ng hindi bababa sa 26,000 para sa lugar na ito. Pagkatapos ng bayad sa mortgage, meron tayong 18,000 para sa down payment sa bahay na iyon sa Whitefish. Ang bahay ko, ang tahanan kung saan namin binuo ang aming buhay ni Nanay Mayumi, kung saan namin pinalaki ang aming mga anak, kung saan niya nilabas ang kanyang huling hininga. Pinag-uusapan nila ito na parang isang produkto. Ano ang timeline? Tanong ni June. 2 buwan, baka mas maaga. Kailangan muna nating magtatag ng pattern ng kawalan ng kakayahan. Idokumento ang mga insidente, problema sa memorya. May utang na loob sa akin si Dr. Hernandez mula nang tulungan ko siyang bilhin ang Camaro na iyon. Kaya niyang isulat ang anumang pagsusuri na kailangan natin. Hinawakan ko ang banister nang mahigpit na pumuti ang aking mga buko. Hindi lang nila plano akong iwan, plano nilang gumawa ng ebidensya ng paghina ng pag-iisip. Ang aking sariling anak ay nagpaplano na sirain ang aking reputasyon at kalayaan. Gumalaw ang mga yapak sa sahig ng kusina at lumapit ang boses ni Jessica. Dapat kong tingnan siya, siguraduhin na hindi siya naghihinala. Mabilis ngunit tahimik akong bumalik sa aking silid, inilagay ang sarili ko na parang natutulog. Natuto akong kontrolin ang aking paghinga sa mga mahabang gabi ng pagbabantay kay Nanay Mayumi. Umakyat ang mga yapak ni Jessica sa hagdanan, iniiwasan ang kumakalampag na ikatlong baitang, napansin ko. Tatay, malakas niyang sinabi, nagdala ako ng tsaa para sayo. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata,
kumurap na parang nalilito. Si Jessica ay nakatayo sa aking pintuan na may hawak na umuusok na mug. Ang kanyang mukha ay nakahanay sa mapagmahal na pag-aalala na nagpasama ng aking tiyan. Inilagay niya ang mug sa aking nightstand sa tabi mismo ng plato ng singsing ni Nanay Mayumi. Hindi nawala sa akin ang simbolismo. Ang alaala ng aking asawa ay napalitan ng panlilinlang ng aking anak. "Mukha kang pagod kanina," sabi ni Jessica, dahan-dahang nagsasalita. "Ayos ka lang ba?" Tumango ako at inabot ang notepad. Isinulat ko, "Salamat, napakabuti mo sa akin." Ang mga salita ay tila lason, ngunit lumiwanag ang ngiti ni Jessica. Tinapik niya ang aking balikat na maaring mukhang pagmamahal sa sinumang hindi nakakakita ng kalkulasyon sa kanyang mga mata. "Magpahinga ka hanggat kailangan mo, tatay. Kami na ni June ang bahala sa lahat." Pagkaalis niya, nanatili akong nakahiga, nakikinig sa kanyang mga yapak na papalayo. Pagkatapos ay narinig ko muli ang kanyang boses, nagre-report kay June. Wala siyang kaalam-alam. Tulad ng pinlano natin. Iniinom ang kanyang tsaa na parang isang mabait na pasyente. Tumawa si June. "Perpekto, siguro dapat nating pabilisin ang timeline. Bakit pa maghihintay ng 2 buwan? Maaaring gawin ni Hernandez ang pagsusuri sa susunod na linggo. Sasabihin natin na may mga episode si tatay, gumagala, nalilito, nakakalimutan kumain, iniiwan ang kalan na nakabukas. Karaniwang bagay sa demensya." Huminto si Jessica at nalaman kong pinipigil ko ang aking hininga. Maaaring gumana iyan kung idodokumento natin ang ilang insidente pa sa susunod na 2 linggo. Tama. Sa pagtatapos ng buwan, maaari na natin siyang mailagay at tumingin sa mga listahan ng bahay. Tinitigan ko ang kisame. Nagmamadali ang aking isip. Hindi lang nila ako niloloko. Plano nilang burahin ako, alisin ang aking kalayaan, ang aking dignidad, ang aking tahanan, lahat ng nagpapahalaga sa buhay. Ngunit nagawa nila ang isang mahalagang pagkakamali. Akala nila ay nakikipag-ugnayan sila sa isang walang magawa, bingi na matanda na tatanggap ng anumang kapalaran na pipiliin nila. Wala silang ideya na bawat salita na sinasabi nila ay bumubuo ng aking kaso laban sa kanila. Inabot ko ang aking wallet at kinuha ang isang business card na iningatan ko doon sa loob ng 3 taon. Attorney Roberto Reyes, abogado. Siya ang humawak sa ari-arian ni Nanay Mayumi at hinihimok akong i-update ang sarili kong testamento. Bukas, tatawagan ko si Ate Bert. Ngayong gabi, pakikinggan ko ang bawat salita na sasabihin nila. Gusto nilang maglaro sa buhay ng isang matanda. Ipapakita ko sa kanila kung gaano ito mapanganib. Ang business card ay pakiramdam na matatag sa pagitan ng aking mga daliri habang ako ay naglalakad patungo sa aking study. Ang silid kung saan ko pinamahalaan ang aming pananalapi ng pamilya sa loob ng 30 taon. Ang numero ni Attorney Roberto Reyes ay nakalimbag sa konserbatibong asul na tinta na tumutugma sa folder kung saan ko iningatan ang mahahalagang dokumento. Binuksan ko ang filing cabinet at sinimulang hanapin ang mga taon ng organisadong talaan, bank statements, tax returns, resibo, ang mga papeles ng isang buhay na ginugol sa pagbibigay para sa iba. Ang nakita ko ay nagpasikip sa aking dibdib sa sakit. Hindi ko kayang makita siya ng ganyan, tatay. Lumabo ang mga numero habang nanginginig ang aking mga kamay. Mahigit 500,000 ang ibinigay ng malaya sa isang anak na ngayon ay tinatawag akong pabigat. Kinuha ko ang isang litrato mula sa pagtatapos ni Jessica sa kolehiyo. Nakatayo siya sa pagitan namin ni Nanay Mayumi. Ang mga braso ay nakapulupot sa aming mga balikat. Ang ngiti ay nagniningning sa posibilidad. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, tatay," bulong niya. Hinding-hindi ko makakalimutan kung gaano ka nagpakasakit. Ang alaala ay nagdulot ng iba pa. Bumalik na parang tubig sa sirang dam. Si Jessica sa edad na 19 na humihikbi dahil sa utang sa pag-aaral. Lahat ng iba ay may mga magulang na makakatulong sa kanila. Hindi iniisip ang mga extra shift na ginagawa ko na, ang bakasyon na kinansela ko para maabot ang kanyang mga textbook. Si Jessica sa edad na 25 na nagpaplano ng kanyang kasal. "Palagi kang may tahanan sa amin, tatay. Palagi, iyan ay isang pangako." Si June na tumatango sa tabi niya, ang kanyang pasasalamat ay nakasanayan.
Maging noon, si Jessica sa edad na 32 na nawala sa pagpaplano ng libing ni Nanay Mayumi dahil may work event si June. Naiintindihan mo naman, hindi ba? Malaking pagkakataon para sa promotion. Gusto sana ni Nanay na pumunta siya. Nakatayo akong mag-isa sa opisina ng funeral director habang ang aking anak ay nagtatrabaho sa 2 estado ang layo. At si Nanay Mayumi sa mga huling linggo na iyon, nagtanong ng katanungan na nagpasakit sa aking puso. Nasaan si Jessica ngayon? Ako ay nagsisinungaling ng may kadalian. Pupunta siya bukas, Sinta? Busy lang siya? Si Nanay Mayumi na tumatango, tinatanggap ang kasinungalingan dahil gusto niyang maniwala na nagmamalasakit ang kanyang anak. Malinaw na ngayon ang pattern. Si Jessica ay kumukuha, laging kumukuha, habang nag-aalok ng mga pangako bilang pambayad para sa mga pangangailangan sa hinaharap, at ako ay sumusuporta sa bawat kahilingan dahil ikinagugulo ko ang pagkabukas palad sa pagmamahal. Binuksan ko ang aking kasalukuyang bank statement at ikinumpara ito sa mga gastos sa nursing home. Lumilikha ka ng pagdepende, Tatay Thomas, sabi niya pagkatapos kong bayaran ang 3 pag-aayos ng kotse ni Jessica sa loob ng 6 na buwan. Kailangan niyang matutong lutasin ang sarili niyang problema. Anak namin siya, sabi ko. Tinutulungan namin ang pamilya. May pagkakaiba ang pagtulong at pagpapabayaan, tugon ni Nanay Mayumi. At may pagkakaiba ang pasasalamat at karapatan. Ngayon, napapalibutan ng ebidensya ng aking maling pagkabukas palad. Nauunawaan ko kung ano ang sinubukan kong sabihin sa akin ng aking asawa. Hindi natutong pahalagahan ni Jessica ang aking tulong. Natuto siyang umasa dito. Nang ako ang naging nangangailangan ng pangangalaga, nakita lang niya ang isang pabigat na humaharang sa kanyang access sa kung ano ang lagi niyang itinuturing na nararapat sa kanya. Tiningnan ko muli ang litrato, pagkatapos ay inilagay ito nang nakaharap sa drawer. Wala na ang batang nasa larawang iyon. Sa kanyang lugar ay isang babae na magpapanggap ng sakit sa pag-iisip upang nakawin ang aking kalayaan na makikipagsabwatan sa isang doktor upang ideklara akong inkompetente na magbebenta ng tahanan kung saan namatay ang kanyang ina upang punduhan ang kanyang sariling mga pangarap. Ngunit hindi ako nalilito. Galit ako. At tatawagan ko si Atiman Roberto Reyes unang-una sa umaga. Inabot ko ang aking address book, binuklat sa seksyon na H, kung saan ko isinulat ang numero ng kanyang bahay taon na ang nakalipas. Ang ilang mga pag-uusap ay hindi maaaring maghintay para sa oras ng negosyo. Tinuruan ako ni Jessica ng isang mahalagang aral tungkol sa katapatan ng pamilya. Ngayon ay tuturuan ko siya ng isang aral tungkol sa mga kahihinatnan. Nagising ako kinabukasan na hawak pa rin ang business card ni Atimer Roberto Reyes sa aking kamay. Ang mga numero sa aking alarm clock ay 7:30 a.m. at naririnig ko na si Jessica na gumagalaw sa kusina sa ibaba, naghahanda ng sa tingin niya ay kanyang pang-araw-araw na pagganap bilang nagmamalasakit na anak. Mula sa bintana ng aking silid, pinanood ko si June na nagkakarga ng kung ano sa kanilang kotse. Ang kanilang mga boses ay umakyat sa hangin ng umaga, isang bagay tungkol sa pamimili at mga gawain. Perpekto. Kailangan kong wala sila para sa aking plano. Bumaba ako sa hagdan, gumagalaw ng may pag-iingat, hindi sigurado ang mga hakbang ng isang taong nag-a-adjust pa rin sa pagkawala ng pandinig. Tumingin si Jessica mula sa kalan kung saan siya nagmamadali magprito ng itlog. Ang kanyang ngiti ay maliwanag at artipisyal. Magandang umaga, tatay, malakas niyang tawag. Ginawa ko ang paborito mong almusal. Tumango ako ng may pasasalamat at itinuro ang aking mga tainga na may nagtatanong na ekspresyon. Kinuha niya ang kanyang laging naroroon na notepad at sumulat. Kami ni June ay mamimili ngayong umaga. Ayos ka lang ba mag-isa sa loob ng ilang oras? Sumagot ako, oo, salamat sa napakabuti mong pag-aalaga sa akin. Ang kasinungalingan ay mapait, ngunit ang nasisiyahang ekspresyon ni Jessica ang nagsabi sa akin na ganap siyang naniwala. Hinalikan niya ang aking noo. Isang kilos na dati ay nagpapainit ng aking puso at ngayon ay nagpapangilabot sa aking balat. Babalik kami bandang 3, sabi niya, dahan-dahan at malinaw na nagsasalita.
May sabaw sa refrigerator kung magutom ka. Matapos silang umalis ng 10:45, naghintay ako ng eksaktong 50 na minuto bago inabot ang telepono. Ang ilang mga ugali mula sa aking mga araw sa engineering ay mahirap mawala. Laging i-double check ang iyong mga sukat. Laging i-verify ang iyong timeline. Laging may backup plan. Sumagot si Ate Yarn Roberto Reyes sa ikalawang ring, Henley Law Office. Attorney Bert, si Tatay Thomas Brooks ito. Kailangan kong baguhin agad ang aking testamento. Nagkaroon ng pagtigil. Tatay Thomas, akala ko ay may problema ka sa pandinig. Komplikado. Maaari mo ba akong makita ngayon? Urgent ito. Well, sa tingin ko ay maaari kitang isingit bandang 11:30. Ngunit Tatay Thomas, sigurado ka ba? Hindi pa ako naging kailanman mas sigurado sa anumang bagay sa aking buhay. Ang biyahe patungo sa downtown Missoula ay tumagal ng 12 minuto. Ang opisina ni Attorney Bert ay nasa isang dating Victorian house sa West Alder Street. Ang parehong gusali kung saan niya ako tinulungan sa ari-arian ni Nanay Mayumi, taon na ang nakalipas. Si Aling Patring, ang kanyang sekretarya, ay nagulat na makita akong naglalakad ng mag-isa. Ginoong Tatay Thomas, napakagaling na gumagaling na po kayo, sabi niya, nagsasalita sa normal na volume. Mas mabuti na, salamat. Lumabas si Attorney Bert mula sa kanyang opisina, isang matangkad na lalaki na may kulay abong sintido na humahawak sa aking legal na mga gawain sa loob ng mahigit isang dekada. Ang kanyang handshake ay matibay, ang kanyang ekspresyon ay nag-aalala. Tatay Thomas, kailangan kong itanong, nakakaranas ka ba ng anumang kahirapan sa pag-iisip? Anumang pagkalito o problema sa memorya? Tiningnan ko siya ng direkta sa mga mata. Attorney Bert, kailangan kong baguhin ang aking testamento upang ang lahat ay mapunta kay Michael. Lahat. Ang bahay, ang savings, ang investments, lahat ng ito. At si Jessica, makakakuha si Jessica ng 55,000 para sa mga dahilan na kanyang mauunawaan. Bahagyang umangat ang mga kilay ni Attorney Bert. Ngunit matagal na siyang abogado para malaman kung kailan hindi dapat magtanong. Ito ay isang medyo dramatikong pagbabago mula sa iyong kasalukuyang testamento. Sigurado ka ba? Ihanda ang mga papeles. Pipirmahan ko ang mga ito ngayon. Sa susunod na oras, pinag-usapan namin ang mga detalye. Sa bahay, inilagay ko ang sobre ng kapansin-pansin sa counter ng kusina, doon mismo kung saan makikita ito ni Jessica pagbalik niya mula sa pamimili. Pagkatapos ay inilagay ko ang sarili ko sa sala kasama ang pahayagan, umupo sa aking recliner, kung saan maririnig ko ang lahat ng nangyayari sa kusina. Pagsapit ng 2:45 p.m., narinig ko ang pagbagsak ng mga pinto ng kanilang kotse sa driveway. Ang boses ni Jessica ay dumaan sa pintuan. Sana hindi siya nagtangkang magluto ng anuman habang wala kami. Bumukas ang pintuan, sinundan ng pagkaluskos ng mga shopping bag at mga yapak na patungo sa kusina. Pagkatapos ay katahimikan. Pagkatapos ay isang matalim na paglanghap na maaaring nakabasag ng salamin. Kumalabog ang sobre habang binuksan ito ni Jessica. Naririnig ko ang bawat tunog mula sa aking posisyon sa sala, ang pagpunit ng papel, ang pagkaluskos ng mga dokumento, pagkatapos ay ganap na katahimikan na tila lumalawak ng walang hanggan. June. Ang kanyang boses ay halos bulong. June, pumasok ka rito ngayon. Umalingaw-ngaw ang mga yapak sa sahig ng kusina. Anong nangyayari? Mukha kang nakakita ng... Tingnan mo ito. Dali-dali ang pagkaluskos ng mga papeles. Binago ng matandang demonyong iyon ang kanyang testamento. Pinigil ko ang aking hininga. Pilit na dinidinig ang bawat salita habang pinapanatili ang aking tulog na pose sa likod ng pahayagan. Anong ibig mong sabihin na binago niya? Ang boses ni June ay matalim sa pagkabahala. Binasa ni Jessica ng malakas, nanginginig ang boses sa galit. Kay Michael Brooks, aking anak, ipinapamana ko ang aking buong ari-arian, kasama ngunit hindi limitado sa aking tirahan sa 847 Maple Drive, lahat ng bank account, investment portfolio at personal na ari-arian. Hindi maaaring legal iyan. Kailan niya ito ginawa? May petsa ito ngayon. Ngayon June, habang kami ay namimili ng grocery bilang mga mababait na tagapag-alaga,
siya ay nasa downtown na pumipirma ng aming kinabukasan. Kumaskas ang isang silya sa sahig, sinundan ng tunog ng isang taong naglalakad. Ang tawa ni Jessica ay mapait at matalas. Ay, meron pa. Pakinggan mo ito, June. Kay Jessica Brooks Miller, aking anak, ipinapaman ako ang halagang 55,000 para sa mga dahilan na kanyang mauunawaan. Ang kusina ay nanahimik maliban sa tunog ng malalim na paghinga. Para sa mga dahilan na kanyang mauunawaan, dahan-dahang inulit ni June. Anong ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, alam niya. Nagtago ang boses ni Jessica, nagkalkula. Paano nalaman ng matandang senile na yon kung ano ang plano natin? Imposible yan. Wala siyang marinig. Nag-uusap tayo sa harap niya sa loob ng ilang linggo. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Bumagsak ang mga papeles sa counter. Ipaliwanag mo kung paano nagawa ng isang nalilitong bingi na matanda na makarating sa opisina ng abogado at baguhin ang kanyang buong testamento nang hindi namin nalalaman. Pinilit kong huminga ng dahan-dahan, pantay, pinapanatili ang ritmo ng isang taong tahimik na natutulog. Bawat instinct ay sumisigaw sa akin na ngumiti, tumawa, upang ilantad ang magandang bitag na inilagay ko. Ngunit malayo pa matapos ang laro. Okay, sabi ni June, ang kanyang boses ay sa pilitang kalmado. Pag-isipan natin ito ng lohikal. Baka hindi siya ganon kalimutin gaya ng inakala natin. Baka sinusubukan niya tayo. Sinusubukan tayo? Mapanganib na tumaas ang boses ni Jessica. Sinusubukan tayo sa pagpapanggap na bingi habang pinaplano natin ang kanyang kinabukasan. Ang mapanlinlang na iyon. Hinaan mo ang boses mo. Nasa kabilang silid lang siya. Wala akong pakialam kung marinig niya ako. Kung naglalaro siya, tapos na ang mga laro. Gumalaw ang mga yapak patungo sa sala. Ganap kong ipinikit ang aking mga mata at hinayaan ang pahayagan na bahagyang lumaylay sa aking mga kamay. Ang larawan ng isang matandang lalaki na natutulog sa kanyang silya. Tatay! Ang boses ni Jessica ay nakakadiri na naman sa tamis, ngunit naririnig ko ang hirap sa ilalim. Tatay, gising ka na ba? Dahan-dahan akong gumalaw, kumurap sa pagkalito habang tinitingnan siya. Ang kanyang mukha ay namumula, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ay Jessica, nag-enjoy ba kayo sa pamimili? Tinitigan niya ako ng matagal, hinahanap ang anumang tanda ng panlilinlang sa aking mukha. Tatay, may pinuntahan ka ba ngayong araw? Habang wala kami? Itinagilid ko ang aking ulo, nagmukhang tunay na nalilito. Pumunta kung saan? Hindi, nanatili lang ako rito. Bakit ako pupunta kung saan? Hindi ka bumisita kahit kanino? Tumawag kahit kanino? Tumawag? Hinawakan ko ang aking mga tainga na may malungkot na ngiti. Sinta, hindi ako makarinig ng sapat para sa tawag sa telepono ngayon. Alam mo iyan. Sumikip ang panga ni Jessica, ngunit pinilit niyang ibalik ang kanyang ekspresyon sa nagmamalasakit na pag-aalala. Siyempre, nakalimutan ko. Patawad, tatay. Tumalikod siya at bumalik sa kusina at narinig ko ang kanyang apurahang bulong kay June. Alinman, sa siya ang pinakamahusay na aktor sa mundo o mayroon tayong nawawala. Anong gusto mong gawin? Tawagan si Dr. Hernandez. Sabihin mo sa kanya na kailangan natin ang mga papeles na iyon bukas, hindi sa susunod na linggo. Kung naglalaro si tatay, ipapakita namin sa kanya kung paano nagtatapos ang larong ito. At kung nalilito nga siya, kung ang testamento na ito ay isang uri lamang ng pagkakataon, ang tawa ni Jessica ay malamig na parang hangin ng taglamig. Kung gayon, hindi niya matatandaan na pinirmahan niya ito, hindi ba? Sa alinmang paraan, sa Biyernes, ideklara siyang inkompetente at kakalabanin ang testamento na ito bilang produkto ng isang may sakit na isip. Umupo ako sa aking silya, bahagyang nanginginig ang pahayagan sa aking mga kamay at naramdaman kong may ngiti sa aking mga labi. Ang tunog ng pagpindot ni Jessica ng mga numero sa telepono sa kusina ay malinaw na naririnig sa aking posisyon sa sala. May tinatawagan siya at mula sa paraan ng patuloy niyang paglilinis ng kanyang lalamunan at paglalakad,
masasabi kong naghahanda siya para sa isang mahirap na pag-uusap. Michael, salamat sa Diyos at sumagot ka. Ang kanyang boses ay mataas at hirap. Hindi ayos ang lahat. Ganap nang nawala ang isip ni tatay. Bahagya akong gumalaw sa aking silya. Iniihip ang sarili ko para marinig ang bawat salita habang pinapanatili ang aking tulog na pose. Ito mismo ang hinihintay ko. Binago niya ang kanyang testamento, Michael. Lahat ay mapupunta na sa iyo ngayon. Ang bahay, ang savings, lahat. Ganap niya akong tinanggal, maliban sa ilang nakakainsultong 55,000 na token. Naririnig ko ang boses ni Michael nang bahagya sa telepono na nagtatanong. Ngunit ang mga sagot ni Jessica ang nagsabi sa akin ng lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa kanyang reaksyon. Kailan ngayon? Habang kami ni June ay namimili ng grocery bilang mga mababait na tagapag-alaga, siya ay nasa downtown na pumipirma ng aking kinabukasan. Pumutok ang boses ni Jessica na tila tunay na luha. Isinakripisyo ko ang lahat para alagaan siya, Michael. Lahat. Lumipat ako rito, isinuko ko ang sarili kong buhay at ganito niya ako ginagantihan. Magaling siya, kailangan kong tanggapin iyon. Kung hindi ko narinig ang kanyang tunay na damdamin sa aking sariling mga tainga, maaaring naniwala ako sa pagganap mismo. Hindi na siya mentally competent. Michael, kailangan mong maunawaan na ang testamento na ito ay produkto ng isang may sakit na isip. Kailangan mong tanggihan ang mana. Dapat itong hatiin ng patas sa pagitan namin. Mas matagal siguro ang sagot ni Michael sa pagkakataong ito dahil natahimik si Jessica at nakita kong namumula ang kanyang mukha sa pintuan ng kusina. Magandang dahilan, sa wakas ay sumabog siya. Anong magandang dahilan ang maaaring mayroon siya? Ako ang kanyang anak. Ako ang nag-aalaga sa kanya habang ikaw ay namumuhay ng komportable sa Seattle. Isa pang pagtigil at pagkatapos ay naging mapanganib na malamig ang kanyang boses. Paano mo ako hinusgahan, Michael? Bumibisita ka minsan sa isang taon kung swerte tayo. Nagpapadala ng Christmas card at bigla ikaw na ang eksperto sa kung ano ang kailangan ni tatay. Narinig ko ang pagbagsak ng telepono, sinundan ng tunog ng galit na mga yapak ni Jessica. Tamang-tama. Gumalaw ako sa aking silya at tumingin sa paligid na may nalilitong ekspresyon ng isang taong kagigising lang. Jessica, may kausap ka ba sa telepono? Akala ko may narinig akong mga boses. Lumiko siya, ang kanyang mukha ay namumula pa rin sa galit, ngunit agad na sinubukang ayusin ang kanyang mga katangian sa isang bagay na kahawig ng pag-aalala. Ay, tatay, oo, kausap ko lang si Michael. Kumurap ako sa kanya, hinawakan ang aking mga tainga na may nalilitong ekspresyon. Michael, anak ko, Michael, ayos lang ba ang lahat? Mukha kang balisa. Tatay, kailangan nating pag-usapan ang iyong testamento tungkol sa mga pagbabago na ginawa mo ngayon. Tinitigan ko siya ng blangko. Aking testamento? Hindi ko maintindihan. Anong mga pagbabago? Nakita ko ang pagkabigo na nabubuo sa likod ng kanyang mga mata habang napagtanto niya na kailangan niyang ipaliwanag ang lahat sa isang taong pinaniniwalaan niyang hindi makarinig ng maayos at lalong nalilito. Hayaan na, tatay. Komplikado. Bakit hindi ka na lang magpahinga? Kung sigurado kang ayos ang lahat, sabi ko, dahan-dahan akong tumayo. Sa tingin ko ay hihiga na ako. Lahat ng kaguluhan na ito ay nagpapagod sa akin. Naglakad ako paakyat, gumagalaw ng may pag-iingat na mga hakbang ng isang matandang lalaki. Ngunit pagdating ko sa aking silid at isinara ang pinto, gumalaw ako ng may layunin. Ang aking cellphone ay nasa nightstand drawer. Isang telepono na hindi alam ni Jessica na mayroon ako. Idinial ko ang numero ni Michael mula sa aking memorya. Hello? Ang kanyang boses ay maingat. Michael, si tatay ito. Nagkaroon ng mahabang pagtigil. Tatay, si Jessica sabi niya ay may problema ka sa pandinig. Paano mo ako tinatawagan? Anak, kailangan mong umupo. Ang sasabihin ko sa iyo ay ikagugulat mo, ngunit kailangan mong panatilihin ang pag-uusap na ito sa pagitan natin. Maaari mo bang ipangako sa akin iyan? Siyempre, tatay. Anong nangyayari?
Huminga ako ng malalim. Michael, naririnig ko ang bawat salita na sinasabi mo ng perpekto. Bumalik ang pandinig ko 3 araw na ang nakalipas, ganap na naibalik. Ngunit hindi ko sinabi kay Jessica dahil huminto ako, alam kong mahirap para sa kanya ang susunod na bahagi dahil natuklasan ko kung ano talaga ang tingin niya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Tinawag niya akong matandang pabigat, Michael. Narinig ko siya at si June na nagpaplano na ilagay ako sa isang nursing home para maibenta nila ang bahay na ito at bumili ng ari-arian sa Whitefish gamit ang aking pera. Ang matalim na paglanghap ni Michael ay naririnig kahit sa telepono. Tatay, sigurado ka ba talaga dito? Anak, narinig ko ang bawat salita. Pinaplano na nila ito sa loob ng ilang linggo, marahil ay ilang buwan. Mayroon pa silang kaibigang doktor na magpapalsipika ng mga medikal na pagsusuri para ideklara akong inkompetente. Ang katahimikan ay humaba ng matagal na akala ko ay naputol na kami. Michael, nandoon ka pa ba? Nandito ako, tatay. Pinoproseso ko lang ito. Ang tawag sa telepono na ginawa lang ni Jessica, sinusubukan niya akong tanggihan ng mana, hindi ba? Yun mismo ang ginagawa niya. Gusto niyang isipin mo na nawawala na ako sa katinuan para kusang loob mong isuko ang pinili kong iwan sa iyo. Tatay, pasensya na po. Dapat alam kong may mali. Dapat mas madalas akong bumisita. Mayroon ka ng sarili mong pamilya, anak. Naiintindihan ko iyon. Ngunit ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Mula sa ibaba, narinig ko muli ang boses ni Jessica, kausap ng apurahan si June. May pinaplano sila, at mula sa tono, hindi maganda. Michael, mas mabilis silang kumilos kaysa sa inaasahan ko. Sa tingin ko ay may susubukan sila bukas. Michael, naririnig ko ang bawat salita na sinasabi mo ng perpekto. Sabi ko sa telepono, matatag ang aking boses sa kabila ng laki ng ilalantad ko. 3 araw na ang nakalipas, ganap na bumalik ang pandinig ko. Ngunit nagpapanggap akong bingi dahil sa natuklasan ko tungkol sa iyong kapatid. Tatay, kung nakakarinig ka, bakit hindi mo sinabi kay Jessica? Bakit patuloy na nagpapanggap? Dahil ang unang bagay na narinig ko pag-uwi ko mula sa ospital ay si Jessica na tinatawag akong matandang pabigat habang tinatalakay ang mga plano na ilagay ako sa Sunset Manor. Naririnig ko si Michael na humihinga ng malalim, pinoproseso ang buong saklaw ng pagtataksil ng kanyang kapatid. Tatay, masama ang pakiramdam ko. Lahat ng mga taon na sinuportahan mo siya, binayaran ng kanyang kasal, tinulungan sa kanyang student loans, lahat. At ganito niya kayo ginagantihan. Laging nakikita ni nanay ang pagpapanggap ni Jessica. Dapat mas pinakinggan ko si Nanay Mayumi. Anong kailangan kong gawin? Dapat ba akong pumunta diyan? Maaari akong mag-leave sa trabaho sa Biyernes. Hindi pa, anak. Kapag tinawagan ka ni Jessica at gagawin niya iyon, gusto kong makisama ka. Sabihin mo sa kanya na nag-aalala ka sa aking mental na kalagayan. Baka magmungkahi ka na balak mong bumisita ngayong weekend. Gusto mong magsinungaling ako sa kanya? Gusto kong bigyan mo siya ng sapat na tali para isabit ang kanyang sarili. Tatawagan kanya muli, malamang ngayong gabi. Desperado na siya ngayon at ang mga desperadong tao ay nagkakamali. Mula sa ibaba ay narinig ang tunog ng mga apurahang boses. Idiniin ko ang telepono malapit sa aking tainga. Sandali lang, Michael, may pinaplano sila. Ang boses ni Jessica ay malinaw na umakyat sa heating vent. Kinumpirma ni Dr. Hernandez ang Biyernes ng umaga ng 10:00. Gagawin niya ang pagsusuri dito sa bahay. Tumugon si June, paano kung ayaw makipagtulungan ng matanda? Wala siyang pagpipilian. Sasabihin ni Hernandez na nagpapakita siya ng mga senyales ng demensya, pagkalito, pagkawala ng memorya, kawalan ng kakayahang gumawa ng matalinong desisyon. Sa pagbabago ng testamento bilang ebidensya ng mental instability, magkakaroon tayo ng batayan para sa competency hearing. At si Michael. Nagdududa si Michael sa mental na kalagayan ni tatay. Nagtanim ako ng mga buto ngayong gabi. Kung tatawagan ko siya muli bukas na may mas maraming pag-aalala, baka suportahan pa niya ang pagpapatingin kay tatay. Bumalik ako sa telepono, seryoso ang aking boses. Michael, narinig mo ba ang anumang iyon? Sapat na.
Tatay, plano nilang ideklara kang inkompetente sa Biyernes ng umaga. Hindi natin iyan maaaring hayaan. Hindi natin maaaring. Ngunit mayroon akong ideya. Kapag tinawagan ka ni Jessica bukas, gusto kong mag-alala ka para sa akin. Sabihin mo sa kanya na sa tingin mo ay magandang ideya ang isang pagsusuri. Tatay, ayoko magsinungaling sa pamilya. Anak, tumigil siya sa pagiging pamilya sa sandaling nagpasya siyang nakawin ang aking kalayaan at ibenta ang aking tahanan. Umaasa siya sa iyong kabutihan para tulungan siyang makagawa ng pandaraya. Natahimik sandali si Michael. Tama ka. Ano pa ang kailangan mong gawin? Patuloy na gampanan ang nag-aalala na kapatid hanggang sa bigyan kita ng senyas. At Michael, idokumento ang lahat ng sinasabi niya sa iyo. Bawat kasinungalingan, bawat manipulasyon, maaaring kailanganin natin iyan sa huli. Anong plano mo, tatay? Tumingin ako sa paligid ng aking silid. Ang jewelry box ni Nanay Mayumi sa dresser. Ang aming litrato sa kasal sa nightstand. Ang buhay na binuo namin dito sa bahay na ito na gustong ibenta ni Jessica. Plano kong ipaalala sa iyong kapatid kung sino talaga ang kanyang minamaliit. Sa tingin niya ay nakikipag-ugnayan siya sa isang nalilitong, walang magawa na matanda. Bukas ay matutuklasan niya kung gaano siya kamali. Mag-ingat ka, tatay. Kung desperado siyang gumawa ng pandaraya, walang nakakaalam kung ano pa ang maaaring gawin niya. Huwag kang mag-alala sa akin, anak. Nakaligtas ako sa 3 taon bilang construction engineer at 20 taon ng kalungkutan. Kaya kong hawakan ang isang sakim na anak at ang kanyang walang kwentang asawa. Matapos naming magbaba ng telepono, umupo ako sa dilim ng aking silid, nakikinig kina Jessica at June na nagpaplano ng kanilang huling pag-atake sa aking kalayaan. Wala silang ideya na ang kanilang biktima ay nakikinig sa bawat salita, nagdodokumento ng bawat kasinungalingan, at naghahanda ng sarili niyang sorpresa. Sa pamamagitan ng kitchen window blinds, pinanood ko sina Jessica at June na nagkakarga ng mga shopping bag sa kanilang 2018 Ford Escape. Si Jessica ay nagkakaway ng balisa sa kanyang telepono habang si June ay tinitingnan ang kanyang relo sa ikatlong pagkakataon sa loob ng 2 minuto. Babalik kami ng 2 p.m. Narinig kong tumawag si June patungo sa bahay, bagaman akala nila ay hindi ko siya naririnig. Huwag kalimutan na darating si Dr. Hernandez bukas ng eksaktong 10. Ang boses ni Jessica ay dumaan sa driveway sa artipisyal na matamis na tono na kanyang pinagaling sa nakaraang ilang araw. Tatay, mamimili kami. Babalik agad. Nanatili akong walang galaw sa likod ng blinds hanggang sa mawala ang kanilang kotse sa kanto. Pagkatapos ay pinayagan ko ang sarili kong ngumiti. 3 oras, higit pa sa sapat na oras upang ihanda ang kanilang paalam na regalo. Naglakad ako ng dahan-dahan sa bahay, nagsusuri. Naging komportable si Jessica sa guest bedroom na inangkin niya bilang kanya. Ang kanyang mga drawer ay umaapaw sa mga mamahaling damit, silk blouses, designer jeans, alahas na kumikinang kahit sa madilim na ilaw. Lahat ay binili. Napansin ko mula sa mga resibo na nakakalat sa kanyang nightstand na may mga credit card na nagpapakita ng aking address bilang billing location. Inangkin ni June ang guest closet para sa kanyang mga gamit. 3 business suits, golf clubs, isang mamahaling laptop, electronic gadgets na hindi ko man lang matukoy. Ang mga presyo sa kanyang golf bag lang ay sapat na sana para pakainin ang isang pamilya sa loob ng 1 buwan. Mula sa basement storage room, kinuha ko ang 2 malaking maleta na ginamit namin ni Nanay Mayumi para sa aming anniversary trips sa Yellowstone. Ang balat ay malambot pa rin, ang mga tanso na kabit ay maliwanag pa rin. Ang mga bag na ito ay nagdala ng masasayang alaala noon. Ngayon ay magdadala sila ng ganap na iba. Sinimulan ko sa mga gamit ni Jessica. Tinitiklop ang bawat item nang may parehong masinop na pag-iingat na ginamit ko dati para sa mga architectural blueprint. Ang kanyang wedding dress ay nakaimbak sa plastic mula nang ikasal siya kay June. Ang mga photo album mula sa kolehiyo na pinunduhan ng aking pera sa retirement. Ang jewelry box na ibinigay ko sa kanya para sa kanyang ika-16 na kaarawan, ngayon ay puno ng mga piraso na hindi ko pa nakitang suotin niya.
Ang mga gamit ni June ay napunta sa ikalawang maleta. Ang kanyang mamahaling electronics, ang kanyang koleksyon ng golf accessories, ang leather portfolio na naglalaman ng ilang Zen business cards mula sa mga trabaho na hindi niya kailanman nagawang panatilihin. Lahat ng dinala nila sa aking bahay, lahat ng kanilang naipon habang nakatira sa ilalim ng aking bubong at nagpaplano ng aking pagbagsak. Habang nag-iimpake ako, naaalala ko ang mga salita ni Nanay Mayumi mula sa huling pagbisita ni Jessica bago siya ikasal. Ang batang iyan ay kumukuha ng lahat ng ibinibigay mo sa kanya at humihingi pa. Kailan ito magiging sapat, Tatay Thomas? Kailanman, sabi ko ng malakas sa walang laman na silid. Hinding-hindi ito magiging sapat. Dinala ko ang parehong maleta sa sala at inilagay ang mga ito ng kapansin-pansin sa harap ng sopa kung saan hindi maaaring hindi ito makita. Kapansin-pansin ang tanawin. 2 piraso ng mamahaling bagahe na nakaupo na parang tahimik na mga akusasyon sa gitna ng silid. Nag-vibrate ang aking telepono na may text mula kay Michael. Kumusta ka, tatay? Plano pa rin para ngayong hapon? Nag-type ako ng sagot. Lahat ay handa na. Wish me luck. Mabilis na dumating ang kanyang tugon. Kaya mo iyan. Nararapat sa kanya ang lahat ng darating sa kanya. Umupo ako sa aking recliner na may pahayagan. Positioning myself kung saan malinaw kong makikita ang pintuan. Mukhang perpekto ang sala, ang aking 2 silya, ang china cabinet ni Nanay Mayumi, ang mga litrato ng pamilya sa mantle, at ang 2 maleta na nakaupo na parang mga monumento ng pagtataksil sa gitna ng lahat ng ito. Pagsapit ng 1:45 p.m., narinig ko ang pamilyar na tunog ng kanilang kotse na pumapasok sa driveway. Bumagsak ang mga pinto ng kotse, sinundan ng tawa ni Jessica tungkol sa isang bagay na sinabi ni June. Kumaluskos ang mga shopping bag sa kanilang mga kamay habang papalapit sila sa pintuan. Huminga ako ng malalim at bahagyang ibinaba ang aking pahayagan, inilagay ang sarili ko para sa pagganap ng isang buhay. Ang susi ay umikot sa kandado. Sa tingin ko nakuha na namin ang lahat para bukas. Naputol ang boses ni Jessica sa gitna ng pangungusap habang bumukas ang pintuan. Ang tunog ng mga shopping bag na tumama sa sahig na hardwood ay umalingaw-ngaw sa pasilyo na parang putok ng baril. Anong nangyayari? Ang boses ni June ay matalim sa pagkalito. Jessica, mga maleta ba natin ito? Naririnig ko ang mga yapak ni Jessica na mabilis na gumagalaw sa sahig. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tatay, ano ito? Sigaw niya, ang kanyang boses ay umakyat patungo sa histerya. Pinanatili kong nakataas ang aking pahayagan. Tinatamasa ang bawat segundo ng kanilang pagkatakot habang pinapanatili ang aking pose ng isang matandang lalaki na tahimik na nagbabasa. Pagkatapos ay may nangyaring pambihira. Ganap na nagbago ang boses ni Jessica na puno ng tunay na excitement. Naku po, June. Nag-impake na siya sa wakas. Ibig mong sabihin, aalis na talaga ang matanda? Agad na naintindihan ni June, ang kanyang boses ay lumiwanag sa tuwa. Hindi ako makapaniwala. Sa wakas. Halos tumatawa na si Jessica ngayon. Pupunta siya sa Sunset Manor. Hindi na natin kailangan pang dumaan sa buong bagay kay Dr. Hernandez. Perpekto ito. Si June ay naglalakad na ngayon, ang kanyang mga yapak ay mabilis at masigla. Maaari na nating simulan ang renovations sa susunod na linggo. Baka tawagan pa nga ang contractor na yon sa Whitefish. Bawat malupit na salita ay nagpatunay kung sino talaga sila. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking pahayagan at tumingin ng direkta sa kanila. Hindi, Sinta, sabi ko sa isang perpektong malinaw, perpektong kalmadong boses. Kayo ang aalis sa aking bahay. Namuti ang mukha ni Jessica na parang papel. Ang excited na ngiti ay nanigas sa kanyang mga labi bago gumuho sa isang ekspresyon ng purong takot. Tatay, narinig mo ba ako? Ang kanyang boses ay halos bulong. Umurong si June patungo sa pinto, ang kanyang mga mata ay malaki sa pagsikat ng pagkaunawa kung ano ang ibig sabihin ng aking malinaw na pagsasalita. Tatay Tomas, gaano ka na katagal nakakarinig?
Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking silya. Ang aking mga kasukasuan ay pakiramdam na mas malakas kaysa sa mga nakaraang taon. Bawat isang salita mula nang umuwi ako mula sa ospital, 3 araw na ang nakalipas. Lumipad ang kamay ni Jessica sa kanyang bibig. Narinig mo ang lahat ng sinabi namin. Bawat pag-uusap tungkol sa akin na isang matandang pabigat. Bawat talakayan tungkol sa pagbebenta ng aking bahay. Bawat plano na ideklara akong inkompetente para maagaw mo ang aking buhay. Ang mukha ni June ay namula. Tatay Thomas, nalilito lang kami. Hindi namin ibig sabihin na sinasadya mo ang bawat salita. Pinutol ko siya. Alam ko kung sino kayo ngayon, June. Kayo pareho. Napuno ng luha ang mga mata ni Jessica, ngunit nakita ko ang kalkulasyon sa likod nito. Tatay, maipapaliwanag namin. Nag-aalala lang kami sa iyo. Akala namin kailangan mo ng mas maraming pangangalaga kaysa sa maibibigay namin. Kinalkula mo ang pagkawala ng 42,000 ng aking pera na parang sa iyo na. Sabi ko, ang aking boses ay matatag at malamig. Pinlano mong ideklara akong mentally incompetent gamit ang palsipikadong medikal na pagsusuri. Ideya iyon ni June. Itinuro ni Jessica ang kanyang asawa ng desperado. Hindi ko kailanman gagawin iyan sa iyo. Tinawag mo akong pabigat, Jessica, sa aking sariling bahay habang nagpaplano na nakawin ang aking kalayaan at ibenta ang aking tahanan. Ang gulat ni June ay nagbigay daan sa galit. Hindi mo lang kami maaaring paalisin. Wala kaming mapupuntahan. Ibinigay namin ang aming apartment para alagaan ka. Lumipat kayo rito dahil hindi ninyo kaya ang upa, pagtutuwid ko. At hindi ko na iyon problema ngayon. Lumuhod si Jessica sa tabi ng aking silya, hinawakan ang aking braso gamit ang 2 kamay. Please, tatay, ako ang iyong anak. Nagkamali ako, ngunit mahal kita. Tiningnan ko siya, ang babaeng ito na kinuha ang lahat ng ibinigay ko sa kanya at gusto pa rin ng higit pa na nagplano na sirain ang aking dignidad at kalayaan para sa pera. Kung mahal mo ako, Jessica, hindi mo sana ako tinawag na pabigat. Hindi mo sana pinlano na ideklara akong baliw. Hindi mo sana ipinagdiwang ang inakala mong pagkatalo ko. Itinuro ko ang mga maleta. Nasa iyo ang lahat ng dinala mo sa aking bahay. Lahat ng naipon mo habang nakatira rito nang walang bayad sa upa at nagpaplano ng aking kinabukasan. Higit pa iyan sa nararapat sa iyo. Ganap na nawasak ang pagkakakumpas ni Jessica. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha habang lumuhod siya sa tabi ng aking silya, kumakapit sa aking braso gamit ang 2 kamay. Tatay, sinisira mo ang puso ko. Ako ang iyong munting anak. Ako ang iyong anak. Pumutok ang kanyang boses na maaaring tunog ng tunay na emosyon sa isang taong hindi nakarinig sa kanya na nagdiriwang ng aking ipinapalagay na pagsuko. Ilang minuto lang ang nakalipas. Please, huwag mong gawin ito sa akin. Malulungkot si nanay kung makita kanyang ginagawa mo ito sa sarili mong anak. Masyado na iyon. Tiningnan ko siya na may mga mata na kasing lamig ng taglamig. Binalaan ako ng iyong ina tungkol sa iyong pagiging makasarili bago siya namatay. Jessica, sabi niya, mag-ingat ka kay Jessica. Lumalapit lang siya kapag may kailangan siya. Namuti ang mukha ni Jessica na puno ng luha. She never said that. Agad na kinapitan ni Jessica ang kanyang mga salita, ang kanyang mga luha ay tumigil na parang gripo. Oo, tatay, maaari nating ayusin ito. Mas mag-aalaga ako sa iyo. Ikakansela namin ang lahat kay Dr. Hernandez. Ganap kaming magbabago. Ipinakita mo sa akin kung sino talaga kayo, matatag kong sagot, at naniniwala ako sa iyo. But people change. Umakyat ang boses ni Jessica patungo sa histeria. Bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon, please. Ang pagtatangka ni June sa pagiging makatwiran ay nagkapunit. Namula ang kanyang mukha habang tumataas ang kanyang boses. Hindi mo lang kami maaaring itapon na parang basura. Mayroon kaming legal na karapatan dito. Sa totoo lang, June, wala kang legal na karapatan sa aking bahay. Hindi kayo mga nangungupahan. Hindi kayo mga miyembro ng pamilya na may anumang claim. Kayo ay mga bisita sa bahay na lumampas sa kanilang welcome.
Lalabanan namin ang testamento. Tinusok ni June ang kanyang daliri sa akin. Patutunayan namin na mentally incompetent ka. Walang matino na tao ang tatanggalan ng mana ang sarili niyang anak. Ngiti ako ng kalmado. Good luck doon. May mga recording ang abogado ko ng lahat ng ating pag-uusap tungkol sa inyong mga plano. Nawala ng dugo ang mukha ni June. Anong mga recording? Hindi mo maaaring i-record ang mga pribadong pag-uusap ng walang pahintulot. Siyempre, walang mga recording, ngunit ang psychological effect ay agaran at mapaminsala. Lumaki ang mga mata ni Jessica sa takot. Tatay, please, stress lang kami, hindi namin sinasadya ang anuman doon. Takot kami at nagsabi ng mga hangal na bagay. Sinadya ninyo ang bawat salita. Kinalkulan ninyo ang aking net worth hanggang sa huling piso. Pinlano ninyo ang aking kinabukasan na parang patay na ako. Ang pagkadismaya ni June ay nagpapaging agresibo sa kanya. Saan kami pupunta? Wala kaming pera. Ibinigay namin ang aming apartment para alagaan ka. Lumipat kayo dahil hindi ninyo kaya ang upa, pagtutuwid ko. At hindi ko na iyong problema ngayon. Sinubukan ni Jessica ang isang huling emosyonal na manipulasyon. Ang kanyang boses ay naging parang pagmamakaawa na ginamit niya noong bata pa siya kapag may gusto siya. Tatay, isinuko ko ang buong buhay ko para alagaan ka. Isinakripisyo ko ang lahat. Mahal ko rin si nanay gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Nawala ka sa pagpaplano ng libing ng iyong ina dahil may work party si June sa Denver. Sinabi mo sa akin na malaking pagkakataon iyon na gugustuhin ni nanay na puntahan niya. Bumukas at nagsara ang bibig ni Jessica nang walang tunog. Bumisita ka sa kanya ng 2 beses sa huling buwan niya sa hospice. 2 beses. Nandoon ako araw-araw na pinapanood siyang magtanong kung nasaan ang kanyang anak. Hindi ko kayang makita siya ng ganyan, bulong ni Jessica. Ngunit kaya mong planuhin na ilagay ako sa isang nursing home para maibenta mo ang bahay kung saan siya namatay. May bumigat sa mukha ni Jessica. Ang maskara ng mapagmahal, nagmamalasakit na anak ay sa wakas ay ganap na nahulog. Sige, sabi niya, tumayo at pinagpag ang kanyang mga tuhod. Aalis kami, ngunit pagsisisihan mo ito, tatay. Mag-iisa ka at kapag kailangan mo ng tulong, wala kami. Mag-isa na ako sa loob ng 3 taon, mahinahon kong sagot. Hindi ko na kailangan pang magpanggap na hindi ako. Kinuha ni June ang isa sa mga maleta ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Baliw ito. Itinatapon mo ang sarili mong pamilya. Hindi, sabi ko. Pinapanood silang dalawa na nahihirapan sa kanilang mga gamit. Itinapon ninyo ang inyong pamilya nang magpasya kayo na ako ay wala ng iba kundi isang balakid sa inyong mana. Kinuha ni Jessica ang 2 maleta. Ang kanyang mukha ay baluktot sa galit. Makikita mo, tatay. Makikita mo kung ano ang pakiramdam ng maging talagang mag-isa. Inaasahan ko iyon. Lumapit sila sa pintuan. Ang kanilang mamahaling gamit ay nagpapabigat sa kanila na parang mga angkla. Sa pasukan, lumingon si Jessica sa huling pagkakataon. Kung magbago ang isip mo, hindi. Pinutol ko siya. At huwag mo akong tawagan na humihingi ng pera. Sumara ang pinto sa likod nila nang may pagtatapos na umaling-awngaw sa bahay na parang kampanilya. Tumayo ako sa bintana ng sala. Pinapanood sina Jessica at June na nahihirapan na ipasok ang kanilang mga maleta sa kanilang Ford Escape. Kailangan ni June na ayusin ang mga bag ng 3 beses. Nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga sa bawat pagkakataon na mayroong hindi kasya. Si Jessica ay nakaupo sa passenger seat, nakatingin ng diretso sa unahan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng malamig na galit. Sa wakas, bumagsak ang mga pinto ng kotse. Umandar ang makina at umalis sila sa aking driveway sa huling pagkakataon. Pinanood ko hanggang sa mawala ang kanilang mga ilaw sa kanto. Pagkatapos ay patuloy na pinanood ang walang laman na kalye sa loob ng ilang minuto pa. Ang katahimikan na sumunod ay hindi tulad ng anumang naranasan ko sa loob ng maraming taon. Hindi ang nakakapanlumo na katahimikan ng pagkabingi. Hindi ang tensyonadong kapaligiran ng nakatagong pagkapuot, kundi tunay na kapayapaan. Ang bahay ay tila huminga sa paligid ko.
naglalabas ng 3 taon ng naipong stress. Naglakad ako sa bawat silid ng dahan-dahan, napansin ang pagkawala ng kanilang mga gamit. Wala na ang mamahaling moisturizer ni Jessica sa counter ng banyo. Hindi na nakakalat ang mga golf magazine ni June sa coffee table. Mukhang maluwag at malinis ang guest bedroom nang walang mga damit na nakakalat sa bawat ibabaw. Sa kusina, nakita ko ang mga shopping bag na kanilang ibinaba nang matuklasan nila ang mga maleta. Dinala ko ang mga ito sa basurahan nang hindi tinitingnan ang nilalaman. Anumang binili nila para sa kanilang pagdiriwang ng aking ipinapalagay na pagkatalo ay maaaring mabulok kasama ng iba pa nilang plano. Umupo ako sa aking recliner, ang aking recliner sa aking sala, sa aking bahay, at naranasan ng isang bagay na hindi ko pa naramdaman mula nang mamatay si Nanay Mayumi. Ganap na kasiyahan. Walang nagpaplano laban sa akin. Walang nagkakalkula ng aking halaga o nagpaplano ng aking kinabukasan. Mag-isa ako, ngunit malaya ako. Nag-buzz ang aking cellphone. Michael. Tatay, kumusta? Ayos ka lang po ba, anak? Umalis na sila, tapos na. Kumusta ang pakiramdam mo? Sigurado ka bang ayos ka lang? Seryoso kong pinag-isipan ang tanong. Kumusta ang pakiramdam ko? Relief? Tiyak. Pagpapatunay, ngunit higit sa lahat ay naramdaman kong magaan na parang nagdadala ako ng mabigat na pasanin sa loob ng maraming taon nang hindi ko namamalayan. Pakiramdam ko ay malaya ako sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang iyong ina. Ipinagmamalaki kita, tatay. Ang pagtatanggol sa sarili mo ng ganyan, tiyak na ipagmamalaki ka rin ni nanay. Dapat pinakinggan ko ang kanyang mga babala tungkol kay Jessica taon na ang nakalipas. Siguro, ngunit binigyan mo si Jessica ng bawat pagkakataon upang maging anak na nararapat sa iyo. That's not a failure, Dad. That's love. Nag-usap kami sa loob ng 20 minuto pa. Nangako si Michael na bibisita agad. Baka dalhin ang mga bata para sa isang weekend. Dapat nilang makilala ang kanilang lolo, sabi niya. Ang totoong lolo. Matapos naming magbaba ng telepono, naghanda ako ng hapunan, isang simpleng pagkain ng scrambled eggs at toast, at kinain ito sa lamesa ng kusina habang pinapanood ang paglubog ng araw sa bintana. Walang nagreklamo tungkol sa pagkain. Walang nagbigay ng mga sarkastikong komento tungkol sa aking pagluluto. Walang nagkalkula kung magkano ang gastos ng aking pagkain o nagspekula kung kailan ako magiging masyadong matanda para magluto para sa sarili ko. Naalala ko ang boses ni Nanay Mayumi kung paano niya sinasabi, mas karapat dapat ka kaysa sa ganyang pagtrato, Tatay Tomas. Pinag-uusapan niya si Jessica noon pa man, bagaman masyado akong bulag para makita iyon. Matapos ang hapunan, naglakad ako sa bahay ng isa pang beses. Sa pagkakataong ito ay talagang nakikita ko ito. Ang mga litrato ng pamilya sa Mantle ay nagsasalaysay na ngayon. Mga litrato ni Michael at ng kanyang mga anak namin ni Nanay Mayumi sa aming mga anibersaryo ng mga piyesta opisyal kung kailan bata pa si Jessica para tunay na mahalin ang kanyang pamilya sa halip na ang kanilang pera lamang. Inalis ko ang mga litrato na kasama si Jessica at inimbak ang mga ito sa drawer, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil gusto kong matandaan ang mga magagandang panahon nang walang mapait na kaalaman kung paano sila nagtapos. Mukhang mas malinis ang mantel, mas totoo. Sa aking study, kinuha ko ang isang legal pad at nagsimulang gumawa ng listahan. Tawagan ng bangko tungkol sa pagtanggal kay Jessica bilang emergency contact, i-update ang aking medical directives, magplano ng lunch kasama ang mga lumang kaibigan na napabayaan ko sa panahon ng paninirahan ni Jessica. Magplano ng biyahe sa Seattle upang bisitahin si Michael at ang mga apo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagpaplano ako ng isang kinabukasan sa halip na basta lang tiisin ang kasalukuyan. Habang naghahanda ako para matulog, naisip ko ang isang bagay na sinasabi sa akin ni Nanay Mayumi sa aming mga unang taon ng magkasama. Ang ilang tao ay nakikita ang kabaitan bilang kahinaan, Tatay Tomas, ngunit mali sila. Ang kabaitan ay lakas. At kapag sa wakas ay tumigil ka na sa pagbibigay nito sa mga taong hindi nararapat dito, iyan ay karunungan. Sa wakas ay natutunan ko ang pagkakaiba. Sa katahimikan ng aking silid,
Naririnig ko ang sarili kong paghinga, matatag at kalmado. Walang mga boses na nagpaplano sa kusina sa ibaba, walang mga yapak na naglalakad ng may halos hindi napigilang kasakiman, tanging ang tunog ng isang taong payapa sa kanyang sariling tahanan. Bukas ay gigising ako sa isang bahay kung saan ako ay gusto, kung saan ako nabibilang, kung saan ang bawat desisyon ay akin. Ngiti ako sa dilim at nakatulog ng mas mahusay kaysa sa mga nakaraang taon. At ako na sumusuporta sa bawat kahilingan dahil ikinagugulo ko ang pagkabukas palad sa pagmamahal. Binuksan ko ang aking kasalukuyang bank statement at ikinumpara ito sa mga gastos sa nursing home na kanilang tinalakay. Ang Sunset Manor sa 270,000 buwan-buwan ay uubusin ang aking savings sa mas mababa sa 4 na taon. Ngunit hindi iyon ang kanilang ikinababahala. Gusto nila ang pera sa bahay agad para sa kanilang bagong buhay sa Whitefish. Ang aking telepono ay nakaupo sa desk, tahimik at nag-aakusa. Kailan huling tumawag si Jessica para lang makipag-usap? Kailan niya tinanong ang tungkol sa aking araw, sa aking kalusugan, sa aking kalungkutan? Bawat pag-uusap sa nakalipas na 4 taon ay nagtatapos sa isang kahilingan. Maaari ko bang tulungan sa bayad sa kotse ni June? Maaari ko ba silang pautangin para sa bakasyon? Maaari ko ba silang bigyan ng kontribusyon para sa kanilang anniversary cruise? Akala ko ay mabuting ama ako. Akala ko ay pinararangalan ko ang alaala ni Nanay Mayumi sa pamamagitan ng pag-aalaga sa aming anak. Ngunit nakita na ni Nanay Mayumi ang katotohanan noon. Sinubukan niya akong bigyan ng babala sa kanyang magiliw na paraan. Lumilikha ka ng pagdepende, Tatay Thomas. Sabi niya pagkatapos kong bayaran ang ikatlong pag-aayos ng kotse ni Jessica sa loob ng 6 na buwan. Kailangan niyang matutong lutasin ang sarili niyang problema. Anak namin siya, sabi ko. Tinutulungan namin ang pamilya. May pagkakaiba ang pagtulong at pagpapabayaan, tugon ni Nanay Mayumi. At may pagkakaiba ang pasasalamat at karapatan. Ngayon, napapalibutan ng ebidensya ng aking maling pagkabukas palad, nauunawaan ko kung ano ang sinubukan kong sabihin sa akin ng aking asawa. Hindi natutong pahalagahan ni Jessica ang aking tulong. Natuto siyang umasa dito. At nang naging mas mahirap para sa akin ang pagbibigay ng tulong, nang ako ang naging nangangailangan ng pangangalaga, nakita lang niya ang isang pabigat na humaharang sa kanyang access sa kung ano ang lagi niyang itinuturing na nararapat sa kanya. Tiningnan ko muli ang litrato pagkatapos ay inilagay ito ng nakaharap sa drawer. Ang batang nasa larawang iyon, kung totoo man siyang umiral, ay wala na. Sa kanyang lugar ay isang babae na magpapanggap ng sakit sa pag-iisip upang nakawin ang aking kalayaan na makikipagsabwatan sa isang inutang na doktor upang ideklara akong inkompetente na magbebenta ng tahanan kung saan namatay ang kanyang ina upang punduhan ang kanyang sariling mga pangarap. Akala nila ay napakatalino nila, nagpaplano ng aking kinabukasan habang ako ay nakaupo sa itaas, bingi at masunurin. Akala nila ay nakikipag-ugnayan sila sa isang nalilitong matanda na taos-pusong tatanggap ng anumang alok na pangangalaga na ibibigay nila. Ngunit hindi ako nalilito. Galit ako. At tatawagan ko si Atay Bert Reyes unang-una sa umaga. Inabot ko ang aking address book, binuklat sa seksyon na H kung saan ko isinulat ang numero ng bahay ni Atay Bert, taon na ang nakalipas. Ang ilang mga pag-uusap ay hindi maaaring maghintay para sa oras ng negosyo. Tinuruan ako ni Jessica ng isang mahalagang aral tungkol sa katapatan ng pamilya. Ngayon ay tuturuan ko siya ng isang aral tungkol sa mga kahihinatnan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, mangyaring i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang inyong mga saloobin tungkol sa kwentong ito sa comments. Para makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.